5 years ago, Ezekiel's POV. Lumabas lang ako saglit para bumili ng almusalin. Ayoko na mapagod pa siya at pinagod ko na siya kagabi. Lumapit siya sa akin at tumalik sa labi ko. Nagpaalam siya na maliligo lang daw muna siya. Tumalikod siya sa akin at pumasok sa loob ng banyo na maisipan kong sundan siya. Pinihit ko pa ang doorknob at hindi yun nakalock. Agad ako naghubad para sabayan siya sa pagligo. Dahan-dahan kong pinihit ang pinto ng banyo at pumasok sa loob. Nakita ko nakapikit siya. Di niya naramdaman ang pagpasok ko dahil siguro sa kaluskos ng tubig na nagmumula sa shower. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya mula sa likuran niya. Ramdam ko pa ang bahagya niyang pagkagulat. Pinaling niya ang aking ulo at agad ko siyang hinalikan sa kanyang mga labi at ginantihan naman niya. Humarap siya sa akin at nag-usap pa kaming saglit. Natatawa siya sa sinasabi ko na na-miss ko na siya kahit sinundan ko siya dito sa loob ng banyo. Pareho kaming nag-I love you sa isa't isa at pagkatapos muli kong inabot ang kanyang mga labi. Masakit pa ba? Ang tanong ko dahil nag-aalala ako na baka hindi niya pa kaya kung sakali. Medyo pero okay lang naman. Ang sagot niya na tila nahihiya at bahagya pa niyang kinagat ang lower lip niya. Don't do that, love. Lalo ko na-excite. Ang sabi ko sa kanya. So kailan pa naging love ang pangalan ko? Ang natatawa niyang sabi. Mula kagabi na maging akin ka. Nawala ang ngiti niya sa kanyang mga labi sa sinabi ko at kita ko ang pamumula ng mukha niya. Hinawakan ko magkabila niyang pisngi. Dahan-dahan kong nilapit ang mukha ko sa kanya at masuyo ko siyang hinalikan. Nakita ko pa ang pagdikit ng kanyang mga mata na sinundan ko din naman. Na maghiwalay ang aming mga labi, sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala. Hindi ko ipipilit ang gusto kong mangyari. Mas mahalaga sa akin ang nararamdaman niya. Sinabi niya medyo masakit pa kaya hindi ko gagawin pero nagulat ako sa naging sagot niya. It's okay, I also want this. Lawrence POV. Nakatingala ako sa kanya habang nakayapos ang dalawa kong kamay sa magkabinang balikat niya. It's okay, I also want this. Tinanggal ko ang dalawang kamay ko sa balikat niya at dinikit ko ang dalawang palad ko sa matipunong dibdib niya. Hinaplos pababa ng dahan-dahan patungo sa may tiyan niya. Muli ako nag-angat ng tingin sa kanya at hinawakan ko magkabilang pisngi niya. Tumingkid ako para maabot ko ang labi niya. Di ko na rin maintindihan ang sarili ko, ang katawan ko, ang mga kinikilos ko. Na para bang may sariling isip to. Kahit kailan di ko naisip na kaya kong gawin ang bagay na to. Gustong gusto kong muli maramdaman ang labi niya. Ang init na dulot nito sa aking pakiramdam hanggang sa pinutol niya ang aming halikan at bumaba ang halik niya sa may pangako papunta sa may leeg ko. Dahil sa ginawa niya napayakap ako na mahigpit sa kanya at pinikit ko ang aking mga mata. Wala na akong pakialam ko naman ang kahinatnan ng ginagawa naming to basta't ang alam ko, mahal ko siya at sinabi naman niyang mahal din niya ako at naniniwala ko sa mga binitawan niyang salita hanggang sa naramdaman ko na lamang ang lamig sa likuran ko. Naisandal na pala niya ako sa tiles pero ang lamig, unti-unting napapalitan ng init. Pagkatapos namin maligo at mainit na tagpo ang ginawa namin sa loob ng banyo, lumabas na kami para makapagbihis. Okay ka lang? Ang tanong niyang tila nag-aalala. Ano ka ba? Okay lang ako. Okay na okay. Ang tanong niya na tila nag-aalala. Inuulit ko pa para di na siya mangulit pa. Pagkatapos ko magbihis, tinignan ko ang cellphone. Inopen ko yung period and menstrual cycle ko. Sa totoo lang, ngayon lang naisip ang pupwedeng kahinatnan na ang padalos-dalos kong kilos. Nakahinga naman ako na maluwag na nakalagay doon sa may calendar. Safe ako kagabi at ngayong araw. Nakalagay pa doon na low chance of getting pregnant. Nahimasmasan ako sa nabasa ko although ginusto ko ang nangyari sa amin. Bigla ako natakot sa posibilidad na baka mabuntis ako. Halo-halo na ang pakiramdam ko na hindi ko maintindihan. Sigurado ko sa sarili ko mahal ko siya. Pero ganun na ba talaga kalalim yon para magpabuntis ako sa kanya? Lumingon ako sa kanya. Inihahanda niya ng kakainin namin. Love, lumamig na yung kape natin. Ang natatawang sabi niya. Natawa din ako ng bahagya. Sa tagal ba naman namin sa loob ng banyo, malamang lumamig na talaga. Di bale, magtitimpla na lang ako. Ang suggestion ko at agad akong kumilos para magtimpla ng kape namin. Dinala ko to sa maliit na lamesa ko kaso may problema. Isa lang yung plastic chair. Mag-isa lang naman kasi ako at wala namang ibang napunta dito. So di ko naisip bumili pa ng isa. Napatingin ako doon sa upuan pero parang nahulaan niyang iniisip ko. Umupo siya at pagkatapos kinuha niya ang kamay ko at giniya ko paupo sa kandungan niya. Tara love, kain na tayo. Ang yaya niya sa akin.
Sa ganito talagang ayos, pero inaamin ko gusto ko ang pwesto namin sa mga oras na to. Di na ako nagprotesta pa at nag-almasal na kami. Nakakatawa dahil tig-isa pa kami ng plato ay magsusubuan lang din naman pala kami. Parang natural na lang sa amin ang mga kinikilos namin dahil siguro palagay ng loob namin sa isa't isa. Ang tagal din niyang nagtyaga na sunduin at ihatid ako gabi-gabi after ng trabaho ko. Natapos na kaming kumain at sinimulan ko na ang pagliligpit ng pinagkainan namin. Habang nasa tapat ako ng lababo, yumakap siya sa akin. Paano ko matatapos agad? Nandyan ka. Ang saway ko sa kanya. Sumunod naman siya sa akin at tinibihan na lamang ako. May gagawin ka ba or may lakad ka ba ngayong araw? Ang tanong niya sa akin. Wala naman. Ang sagot ko naman sa kanya. Pinatay ko na ang gripo dahil tapos na ako. Gusto sana kitang isama, may papakilala ako sa'yo, ang sabi niya. Bigla akong kinabahan. Ipapakilala daw. Kanino naman? Ang tayo naiisip ko lang baka isama niya ako sa kanila at ipakilala niya ako sa parents niya. Kinakabahan man pero wala na. Binigay ko na ang sarili ko sa kanya alangan namang di ako pumayag. So sumagot ako ng, sige, okay, sasama ko sa'yo. Ngumiti naman siya sa sinabi ko. Ngayon nga, nakasakay na kami sa loob ng kotse niya pero may dinaanan muna kami. Pinarada niya ang sasakyan sa tapat ng tindahan na nagbebenta ng mga bulaklak. Wait lang ha, ang sabi niya bago bumaba. Tumango naman ako. Nakita ko bumili siya ng bulaklak na nakalagay sa basket. Bumalik siya sa sasakyan at nalagay yon sa backseat. Para nagkaroon ako ng ideya kung saan ba talaga kami pupunta pero di na ako nagsalita. Tinikom ko na lang ang bibig ko hanggang sa nakarating na kami sa pupuntahan namin at tamang ang hinala ko. Tinarada niya ang sasakyan niya at sabay na kaming bumaba. Kinuha niyang flower basket at sabay kami naglakad papunta sa isang puntod. Yumuko siya saglit para ilagay ang bulaklak doon. Binasa ko naman ang pangalan niya na nakalagay sa puntod, Elvira Rodriguez. Tiningnan ko naman ang date. Ngayon ang kaarawan nito at ang kamatayan ay may 1 taon pa lang nakakalipas. Mama ko, ang matipid na sabi niya. Birthday niya ngayon eh. Sayang di na kita napakilala ng personal sa kanya. Ang sabi niya habang nanatiling nakatuon ang kanyang mga mata sa puntod. Di ko naman malaman anong sasabihin ko kaya hinagod-hagod ko na lang ang likod niya at pagkatapos ay humarap siya sa akin. Kinuha niya isa kong kamay at hinagkan yon. Ngumiti siya sa akin at ngumiti din naman ako sa kanya. Okay ka lang? Ang tanong ko sa kanya. Tumangutango naman siya hanggang sa may dumating na isa pang kotse. Sabay kaming napalingon ni Ezekiel doon. Bumaba ang isang lalaki at may kinuha sa likuran ng kotse. Bulaklak din. Sa isip ko naman baka may dadalawin din dito pero sa direksyon namin to papunta at palapit. Namagawi ang tingin ko kay Ezekiel para naging seryosong mukha nito na ngayon nakatingin sa paparating na lalaki. Magkakilala ba sila? Hanggang sa makalapit na sa amin ang bagong dating na lalaki at nagsalita. Long time no see, brother. Ezekiel's POV. Nagkatitigan kami pero agad siyang tumalikod at maya-maya pa umalis na ito sa may kitchen area. Di ko na siya natatanaw. Pinaandar ko na ang kotse ko at nagpa siya na akong umalis pero nagtalaga naman ako ng 2 tauhan na nagmamanman kung ano't ano man ang mangyayari. Nag-drive ako hanggang makarating ako sa bahay at di ko nagustuhan ang dinatnan ko. Hello Ezekiel, it's been a long time. I miss you. Ang malanding sabi ni Ophelia na halos lumabas na magkabilang dibdib dahil sa suot nitong red mini dress. At prente pa siya nakaupo sa paborito kong upuan na hindi ko nagustuhan. Why are you here? May problema ba sa business? Ang tanong ko sa kanya. She's one of my employees. Katiwala sa negosyo and sometimes we shit. Pero siyang una nagpapakita ng motibo. I'm a man. I also have needs at maganda din naman si Ophelia. Sabi nga nila pag pare nang lumapit sa manok, kailangan tukain. Pero not tonight. I'm not in the mood. Go home now. Ang sabi ko sa kanya. What do you mean? Halata sa mukha niya ang pagkadismaya. It means exactly what it means. Aalis ka ngayon or papalabasin kita sa isa sa mga tauhan ko. I'm warning her. Agad naman tong tumayo at baka sa mukha ang bahagyang pagkatakot dahil sa mga binitawan kong salita. I'm sorry Ezekiel pero na-miss lang talaga kita. Okay, that's it. She wants some dick. What a shit whore. Nilapitan ko siya at agad ko siyang tinalikod. I'm so shit mad right now and she wants some? Sige, pagbibigyan ko ang malanding babaeng to. Agad naman niyang ibinaba ang suot niyang pambaba at agad siyang kumapit sa may upuan. Malandi talaga.
Hinablot ko ang kanyang buhok at nilapit ko ang bibig sa may tenga niya bago bumulong. Is this what you want, ha? Ang sabi ko habang ipinapasok ko. Yes, please, Ezekiel. Ang halos pagmamakaawa niya na angkinin ko na siya, but she needs some lessons. Binitawan ko ang buhok niya kasabay ng pagkalabas ko ng dalawang daliri ko. Tinigil ko ang ginagawa ko sa kanya at muli ko siyang binulungan. Who am I to you? Please, ang naiiyak ng sabi. Madiin kong hinawakan ng panga niya. Don't you please me, you whore? I'm asking you a question. You're my boss. I'm sorry, promise. Hindi na ako pupunta dito. Pupunta lang ako kung kailan mo ako ipapatawag. Please, just shit me now. Halos magmakaawa siyang anuhin ko siya. Siguraduhin mong tutuparin mo yung sinabi mo. Sabay binitawan ko ang pagkakahawak sa panga niya. Agad kong binaklas ang suot kong sentiron at binaba ng bahagya ang suot kong pantalon kasabay ng boxer. Tinaas kong bahagya ang suot niyang red dress. Bumalik ako sa kanya para iabot sana ang tissue pero nakita ko nagpupunas na siya. Kinuha ata sa may bag niya. Pinanood ko siya hanggang sa matapos siya magpunas at sinuot muli ang kanyang pambaba. Thank you. Akbang lalapit siya para halikan ako pero agad ko siyang pinigilan. Don't. I don't wanna give her hope. Una pa lang malinaw na sa usapan namin. At dahil sa inasal niya ito na ang huli, she should focus on her job. A trustee, nothing more. Kakaalis lang ni Ophelia at napapailing na lamang ako sa inasal niya. Meron pala talagang ganon klase ng babae. Pumunta ako sa aking bar area, kumuha ng baso at nagsali ng alak. Tinungga ko to ng isang inuman. Ramdam na ramdam ko ang init at pait nito na dumaloy sa aking lalamunan pero baliwala to kumpara sa kirot at sakit na pinagdaanan ko. May kumatok sa pintuan at bahagyang binuksan yon. Si Jeremy, one of my men. Tinangoan ko siya. Tanda na po pwede siyang pumasok. Boss, yung kakilala ko, yung tumawag sa inyo nakaraan. Baka pwede raw hingin ang number nyo at ibibigay daw sa asawa ng kapatid ninyo. Ang pag-imporma at paalam nito sa akin. Muli ako nagsari ng alak sa baso habang sinasabi na, ibigay mo ang utos ko. Lawrence POV. Alam ko mahirap sa'yo na kausapin si Ezekiel pero aminin naman natin, malaki ang magagawa at may tutulong niya. Wala naman siguro masama kung susubukan mo siyang kausapin. Ang pangungumbinsi pa sa akin ni Molly na kontakin at humingi ako ng tulong kay Ezekiel. Ano ang gagawin ko? Sa isang banda, tama naman talaga ang sinasabi ni Molly. Mukhang kailangan ko talaga siyang kontakin. Dinampot ni Molly ang cellphone ko habang hawak naman niya ang kanyang cellphone, tila may kinokopya at pagkatapos ay iniabot sa akin. Pag-check ko, nalagay niya na pala ang number ni Ezekiel. Naalala mo yung sinabi kong kakilala ko na tauhan niya? Diyan ko nakuha yung number niya. Pwede mo siyang tawagan. Pinaling-paling kong aking ulo habang sinasabi na, hindi ko alam kung kaya ko. Nagpakawala ng buntong hininga si Molly bago nagsalita. Sige, pero isave mo lang yung number just in case at least pipindutin mo na lang. Tumango-tango ako kay Molly habang nakatingin sa screen ng cellphone ko kung saan nakikita ko ang pangalan ni Ezekiel at ang cellphone number nito. Siguro Molly hanggat hindi pa naman hinihingi ng pagkakataon, di ko naman siya kailangan kontakin pa. Alam naman niya. Mahalaga na paalam ko sa kanya kung ano nangyari. Ang seryoso kong sabi. Okay, nagigets ko naman yung punto mo. Ang sabi niya sabay tumapik-tapik sa balikat ko nang may maisip ako. Wait, yung sinasabi mo na tauhan niya na kilala mo, ano mo yun? Ang tanong ko kay Molly dahil sa mga problemang dumating sa akin, nalimutan ko rin siyang kumustahin kung ano ba ang ganap sa buhay niya. Nagde-date kami minsan, basta ganun. Ang tila nahihiya niyang sabi or parang ayaw niya pang sabihin. Naintindihan ko kung bakit tila ayaw niya mag-open sa akin dahil ganun din ako sa kanya simula na mag-asawa ko. Masyado ko naging loyal kay Isaac at ngayon napapaisip ako kung tama ba naging desisyon ko noon na medyo lumayo sa kanya. Tapos ngayon, tanging si Molly na lamang ang kadamay ko sa lahat ng to. Wala naman akong ibang matakbuhan dahil maaga ako na ulila at wala rin akong kapatid. Yung tiyahin kong kumupkop sa akin nasa abroad na at ayoko magkwento ng mga problema ko dahil matanda na rin at may sakit na rin. Wait, sige na nga, ikwento ko na nga sa'yo. Ang sabi ni Molly, kaya umayos ako ng upo sa sofa at napangiti. My God, love life ko lang palang makakapagpangiti sa'yo. Sige Kim, kwento ko sa'yo. Ang tila excited na sabi pa niya. Tumingin siya sa wristwatch na suot niya. Oh my God, need ko nang umalis. May pasok pa ako. Dumaan lang ako dito para i-check ka pero kung absent na lang kaya ako para samahan kita. Tsaka para makwento ko rin sa'yo.
Ang nakangiti pa niyang sabi at ako pa ang pinagde-decide kung papasok ba siya o hindi. Naku Molly, wag na. Kaya ko na. Salamat sa pag-check sa akin ha, ang dami mo ng absent noong nakaraan eh. Ang pangungumbinsi ko sa kanya na pumasok siya at nakakuha ko ng pagkakataon para masabi na baka po pwede niya ako ipasok sa pinagtatrabahuhan niya. Kailangan may income na pumasok sa akin dahil paano ko i-maintain ang bahay na to, ang pagbabayad sa bills. Si Isaac ang sumasagot noon at wala naman akong access sa bank account niya. Meron ako natabing pera galing sa mga allowance na binibigay niya pero hindi ko masasabi kung hanggang kailan lang itatagal nun. Lalo na ngayon dumating na ang bill sa kuryente at tubig. Tiyak, mababawasan ang ipon ko. Mabilis pa namang maubos ang pera, lalo na kung walang income na pumapasok. Molly, may hingin sana akong pabor sa'yo. Sure, agad na sagot niya. Baka po pwede mong itanong kung may bakante or pwede akong ma-apply sa pinapasukan mo na bar. Although 3 years ako nag-stop, siguro naman pwede pa ako mag-apply. Tila lalo siyang na-excite sa sinabi ko. Tumayo at sinabing, magbihis ka na at isasama na kita. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Ngayon na agad, ang bilis naman. Nagets niya agad ang reaksyon ng mukha ko. Lauren, mas maganda kung mas maaga natin itatry para makapagsimula ka agad kung sakali. Tsaka supportahan kita dyan. Need mo talagang may ibang pagkaabalahan kaysa naman maburyo ka dito. Kakahintay o kakaisip kung ano ba talagang nangyari kay Isaac. Tama siya. Kailangan ko nga ituon ang atensyon ko sa ibang bagay para mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Nginitian ko siya at tumayo na rin ako. Sige, magbibihis lang ako. Ang paalam ko kay Molly at naglakad na ako papunta sa aking kwarto. Kinakabahan ako. Mga 3 taon din akong di nagtrabaho pero sa tingin ko naman, kaya ko, lalo na't makakasama ko naman si Molly. Pumasok kami sa loob. Ibang-iba ang bar na to kumpara sa pinagtatrabuhan ko noon. Mas malaki, malawak, mas sophisticated. At higit sa lahat may pole dancing pa at may mga babaeng sumasayaw na wala sa dati kong pinagtatrabahuhan. Sinara na kasi ang bar na yon. Binenta na ng may-ari kaya't napapunta na din dito si Molly. Bartender niyang trabaho dito. Sa bar counter siya naka-assign kaya di daw siya hirap dahil isang pwesto lang ginagalawan niya. Unlike kapag nakakuha or taga-serve ka at isa-isain mong pupuntahan ng mga customers sa kani-kanilang table. Sabi pa ni Molly safe daw dahil hindi sila basta-basta mababastos ng customer dahil mahigpit ang security nila. Nakita ko nga nang bago kami pumasok at ilan din na nakita ko dito sa loob. Umakyat kami sa may second floor. May mga nadaanan kaming mga tila hati-hating kwarto na may mga pulang makakapal na kortina na tabing na sa tingin ko ay mga VIP room. Hanggang makarating kami sa isang pintuan. Kumatok muna si Molly ng 3 beses bago pinihit ang doorknob. Maliit lang pagkaawang ng pinto na ginawa ni Molly. Parang sumilip muna siya tapos maya-maya niyaya na niya ako sa loob. Tumayo kami sa may harapan ng desk ng boss niya. Nakatuon ang atensyon nito sa may laptop. Masasabi ko magandang babae ang boss niya. Nakaupo ito ngayon sa swivel chair, nakasuot ng red sexy dress. Good evening, Ma'am Offe. Aplikante ba yan? Di pa man natatapos ni Molly ang sasabihan, nagtanong na agad sa kanya. Opo ma'am. Alertong sagot ni Molly. Nag-angat to ng tingin, una kay Molly pagkatapos sa akin. Kinabahan ako dahil pinasadaan ako ng boss ng tingin mula ulo hanggang paa at muling binalik ang tingin sa mukha ko. Umikot ka nga. Tumingin ako kay Molly pero sinunod ko pa rin ang utos niya. Daan-daan akong tumalikod at inikot ang buong katawan hanggang muling mapaharap sa kanya. Ma'am, bar attendant po sana nga applyan niya. Ang dinig kong sabi ni Molly sa kanyang boss, inunahan na niya. Dahil tulad ko para nahulaan din niya na ibang trabaho ang iaalok nito sa akin. Marunong ka pa sa akin. Hindi bagay sa kanya maging bar attendant. Ang sabi niya habang nakatingin, sabay naglipat ng tingin kay Molly. At isa pa maliit lang kikitain niya doon at alam mo yan. Dancer, yan lang ang po pwede kong may alok na trabaho sa kanya. Pero kung ayaw niya, pwede na kayong lumabas. Sabay muling tinuon ng kanyang boss ang paningin sa may laptop na parang walang nangyari. Or parang wala kami sa harapan niya. Nagpakawala naman ng malalim buntong hininga si Molly bago ko lingunin at nagmouth ng, sorry. Tumango-tango na lamang ako. At least, diba? Nag-try. At ang isa pa'y parang nabunutan din ako ng tinig. Pagpasok pa lang namin dito kanina, parang iba ang vibe ko sa lugar na to. Pakiramdam ko kung sakali man makapasok ako, di rin siguro ako magtatagal magtrabaho dito, lalo pa na nakita ko ang babae niyang boss.
Nagpasalamat at nagpaalam si Molly sa boss niya na lalabas na kami, pero di man lang to nag-angat ng tingin sa amin at di na din muling umimik pa. Habang naglalakad kami sa may hallway, niyaya pa ako ni Molly na magstay sa bar counter. Siya daw bahala sa akin na sinang-ayunan ko naman. Nakakaya naman kung tatanggi pa ako sa kahilingan niya. Pumesto na ako ng upo sa bar stool habang naging busy naman kaagad si Molly. Bakit ngayon ka lang? Ang sita sa kanya na isang lalaki na busy sa pagpe-prepare ng drinks. Galing ako sa taas, kausap ko si boss. Ang dinig kong sagot ni Molly na kasama niya. Lumingon pa sa akin si Molly at kumindat. Napangiti naman ako ng bahagya sa ginawa nito. Maloko din talaga at ang galing din magpalusot. Nagsimula na siya kaagad na mag-work at pinanood ko siya na mag-ready ng drinks. Kinuha niya ang bote ng vodka at nagsari ng kaunti sa loob ng shaker tin. Tapos naglagay siya ng 3 klaseng liquid drinks pero sa tingin ko juice yun. Nagawa ko na rin to dati pero nalimutan ko pa. Pero sure ako cocktail drink yung ginagawa niya. Sobrang bilis din kasi ng kilos niya hanggang sa sinimulan niya nang i-shake ito. Kumuha siya ng martini glass, sinala at sinali ng drinks na ginawa niya. Nalagyan pa niya ng garnish na lime wheel. And to my surprise, sinerve niya sa akin ng drinks. Akalain mong unang drinks na ginawa niya ngayong gabi para pala sa akin? Tuwang-tuwa talaga ako, kaya agad kong hinawakan at tinaas papunta sa aking labi ang drinks para sa mimsim. Naalala ko na ang drinks na ito, Cosmopolitan Cocktail or Cosmo. Nilapag ko muna ulit ang drinks at pinalakpakan ko siya dahil na-amaze talaga ako. Yan, ganyan. Ang tagal kong na-miss yung ganyang ngiti mo. Ang sabi pa sa akin ni Molly, ako din. Ang dinig kong sabi mula sa tinig ng isang lalaki na nagmumula sa likuran ko. 5 years ago. Ezekiel's POV. Long time no see, brother. Ang sabi ni Isaac nang pagkalapit sa amin. May bitbit din siyang bulaklak para kay mama. Binulungan ko si Lauren. Love, mauna ka na sa kotse, may pag-uusapan lang kami. Tumungo naman si Lauren at nagsimulang maglakad, ngunit napatigil sa sinabi ni Isaac. Wait, di mo ba ako papakilala sa kanya, kuya? Napalingon at nagpalit-palit ng tingin sa amin si Lauren hanggang sa tinoon niya na lang ang paningin sa akin. Sige na, Lauren, ang malumanay kong sabi. Sumunod naman siya at tumalikod na para maglakad. Pinanood ko siya hanggang sa makasakay siya sa kotse. Di mo talaga ako pa hinalala. Natatakot ka bang sabihin ko sa kanya kung anong klaseng trabaho meron ka? Ang sabi na nakababata kong kapatid na si Isaac. 2 taon ang tanda ko sa kanya. Tinignan ko siya na masama. Dapat ipakita ko na ako pa rin ang mas matanda sa aming dalawa at kailangan niya pa rin akong igalang pero di na kami tulad ng dati. Di na siya nasisindak sa masamang titig ko. Bakit kanya ka makatingin? Kung tutuusin wala kang karapatang pumunta dito. Ikaw ang dahilan kung bakit. Mabilis ko siyang kinuwelyuhan bago niya pa ituloy ang anumang sasabihin niya. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ko kagustuhan ang mga nangyari? Ha? Nagkasukatan kami ng tingin at talagang lumalaban siya na masamang tingin sa akin. Tinanggal niya yung kamay ko sa pagkakahawak sa kwelo niya. Ano? Sasaktan mo ko tulad ng ginagawa mo sa ibang tao kaya namatay yung nanay ko dahil sa kagagawan mo. Sobra-sobrang sama ng loob ang binigay mo sa kanya. Hindi lang ikaw ang anak ni mama. Ang napalakas kong sambit sa kanya. Hindi ka na niya anak. Alam mo ba kung anong sinabi ni mama tungkol sa'yo? Wala raw siyang anak na kriminal, kaya't kung ako sa'yo, huwag ka nang pupunta dito. Ang galit na sabi sa akin ni Isaac. Ayoko na siyang patulan kaya agad ko siyang tinalikuran. Naglakad papunta sa aking kotse. Di na rin naman siya umimik pa. Sumakay ako sa kotse, tahimik naman si Lauren na nakaupo sa tabi ko. Agad kong pinandar ang sasakyan para makaalis na kami sa lugar na to. Alam ko nakita ni Lauren ang di magandang tagpo sa pagitan naming magkapatid at nagpapasalamat akong di siya nag-usisa or nagtatanong. Gusto kong sabihin sa kanya pero sa tingin ko hindi pa tong tamang oras. Nanatili kaming tahimik hanggang sa makarating kami sa inupahan kong bahay. Pinarada ko ang sasakyan sa tapat ng bahay. Wait lang, love. Ang sabi ko sa kanya at bumaba na ako ng kotse at agad umikot sa kabila at pinagbuksan ko siya ng pinto. Really? Ang natatawang sabi niya dahil sa ginawa ko, pero lalo siyang natawa nang ilahad ko pang isa kong palad na tila inaanyayahan siyang humawak doon para alalayan siya sa pagbaba. Ezekiel, over ka na ha? Pinalakihan niya pa ako ng kanyang mga mata habang sinasabi yon at tinabing pa niyang kamay ko tanda ng pagtanggi niya. Ayaw niyang magpaalalay sa pagbaba sa sasakyan.
Pagkalabas niya ng sasakyan, tinignan niya ang bahay na tinitirahan ko bago nagtanong. Ikaw lang nakatira dito? Ang tanong niya sa akin habang naglalakad kami papasok sa loob. Inikot ni Lauren ang paningin sa kabuuan ng bahay. Di naman ganon kalaki, di rin naman ganon kaliit kumpara sa tinutuloyan niya. Huwag mong sabihin nagbibilang ka na naman. Ang biro ko sa kanya. Napangiti at napakagatlabi naman siya sa sinabi ko. Wala lang. Masaya lang ako at dinala mo ako dito. At least, alam ko kung saan ka nakatira. Kala ko talaga kanina iniwan mo na ako eh. Tapos di ka na muling magpapakita. Napakunot noo ako dahil sa sinabi niya. Iniisip pa niya na hindi na ako muling magpapakita sa kanya pagkatapos ko makuha ang pagkababae niya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Yumapo sa may bewang niya at sininghot pa ng bahagya ang kanyang leeg. Ang sarap sa pakiramdam, nakaka-relax. At nawala ang init ng ulong nararamdaman ko kanina na kagagawa ng kapatid kong si Isaac. Ezekiel, galing tayo sa initan sa labas. Baka amoy pawis na yan. Ang suway niya sa ginawa ko. Napangisi ako sa reaksyon niya dahil tama siya. Tirik nga ang araw sa sementeryo kanina, pero di naman siya amoy pawis. Gustong gusto ko nga ang amoy niya at tila nakaukit yun sa ilong ko. Inulit-ulit ko pa ang pagsinghot sa may leeg niya na siyang naging dahilan para mapahagik-hik siya. Ang kulit mo talaga, Ezekiel. Peace, tama na. Ang muling suway niya sa akin. Nagpupumiglas pa siya at pilit kumakawala mula sa pagkakaipos ko. Ngunit lalo kong hinigpitan ng pagkakahawa ko sa may bewang niya. Bahala ka nga dyan. Ang sabi niya na tila sumuko na at tinigil na rin niya ang pagpupumiglas. Bahala talaga ako. At sinimulan ko siyang bigyan ng mumunting halik paakyat sa kanyang pisngi. Ang kulit talaga. Ang dinig kong sabi niya. Pinaling niya ang kanyang ulo paharap sa mukha ko at kinuha ko naman ang pagkakataon para maabot ang labi niya at hagkan na ginantihan din naman niya. Lawrence POV. Naalala ko ang drinks na ito, Cosmopolitan Cocktail or Cosmo. Nilapag ko muna ulit ang drinks at pinalakpakan ko siya dahil na-amaze talaga ako. Yan, ganyan. Ang tagal kong na-miss yung ganyang ngiti mo. Ang sabi pa sa akin ni Molly. Ako din. Ang dinig kong sabi mula sa tinig ng isang lalaki na nagmumula sa likuran ko. Nilingon ko ang lalaki na ngayon nakatingin na kay Molly, na ngayon ay halos abot tenga na ang ngiti. Na-miss kita, babe. Ang tagal mong absent ah. Ang sabi ng lalaki sabay upo sa may tabi ko. Pumasok kaya ako kahapon, ikaw kaya yung absent. Ang sagot naman ni Molly sa lalaki. Siya nga pala, Lauren. I want you to meet Jeremy. Ang pagpapakilala niya sa akin sa lalaki na tila nahihiya pa. Ang nakakapagtaka lang, hindi niya sinabi na boyfriend niya ito. Malamang baka wala silang label. Naku, si Molly talaga. Mahilig talagang pumasok sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. And Jeremy, this is Lauren, my friend. Inabot naman na Jeremy ang kamay niya sa akin at tinanggap ko naman. Saglit kami nag-handshake. Finally, walang ibang bukang bibig ang kaibigan mo kung hindi ikaw. Ang sabi pa nito habang si Molly panay ang pag-iling. Nagpunta na si Molly sa may kabilang side at nakatalikod siya sa amin. Doon kasi nila pinaprepare kapag order na galing sa mga table. Ang bilis nga at agad niyang na-serve kay Jeremy ang drinks. Hindi ko man lang narinig na umorder si Jeremy ng kahit anong drinks. Sa bagay may understanding nga pala sila so okay lang. Si Molly naman tila lalo naging busy. Nagsimula na kasing magsilapitan ang mga bar attendant sa may gilid ng counter para ibigay ang mga order ng mga customer na nakaupo sa kanilang table. Usap lang kayo dyan ha. Balikan ko kayo kapag hindi na ako busy. Ang sabi pa ni Molly dahil nga magiging busy na siya. So, ikaw pala yung asawa ng kapatid ng boss ko? Ang panimulang tanong ni Jeremy. Talagang sa dinami-rami ng po pwedeng pag-usapan ay yun pa talaga. Tumungo naman ako bago sumimsim ng alak. Ano palang ginagawa mo dito? Buti nakakalabas ka. I'm sorry ha, hindi naman sa pangingialam or what. Naikwento ka na sa akin ni Molly. Napakamot siya sa kanyang batok. Na-realize siguro na pa-over siya sa pagtatanong. Napangiti ako sa sinabi niya. At least, genuine siya at sa bagay. Tama din siya. Nakakapagtakang nandito ako dahil mula na mag-asawa ako, never na akong tumungtong sa ganitong klase ng lugar. Di naman sa kinakaya ko ang klase ng mga ganitong lugar. Sa ganitong trabaho nga din ako namuhay dati Bago pa man ako makapag-asawa ay sa bar naman talaga ako magtatrabaho. Sadyang ayaw lang siguro talaga akong payagan ni Isaac.
Ang dahilan niya na minsang magpaalam ako. Dahil niyayaya ako ni Molly, hindi raw maganda sa babaeng may asawa ang pagpunta-punta sa mga bar. Para di na humaba pa at magkaroon ng pagtatalo, sinunod ko na lamang si Isaac. Oo mag-a-apply sana ako ng work dito. Ang matipid kong sagot sa tanong niya at muli akong sumimsim ng cocktail. Kita ko naman kinuha din niya ang kanyang baso na may lamang alak at sumimsim din. Well, good for you. At least may iba ka ng pagkakabalahan kaysa naman magkulong ka dun sa bahay ninyo. Base sa mga sinasabi nito ni Jeremy, malamang naging topic nila ako ni Molly sa mga naging usapan nila. Naubusan na ba ng topic? At yun nagkukulong pa sa bahay na term na sinabi niya, yan din ang laging sinasabi sa akin ni Molly. Kamusta boss mo? Ako mismo nagulat sa kung naman lumabas na salita sa aking bibig. Talaga bang kinukumusta ko ang boss niya? Kinumusta ko si Ezekiel. Nagulat ako sa ginawa ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at tila pinagpapawisan na noo ko kaya't agad kong dinampot ang martini glass at ininom ang cocktail drink. Okay naman si boss, bakit mo pala naitanong may papasabi ka pa? Ang sagot nito sa akin. Di ko alam kung ba't parang di ko nagustuhan ang sinasabi ni Jeremy na okay lang naman daw ang boss niya. Paano niya naaatim na maging okay kung nawawala ang kapatid niya? Kung ako sa'yo, huwag mo na intindihin yung asawa mo. Tama yung desisyon mo na baling magtrabaho. Di naman sa kinakampihan ko kayo ng boss ko or whatever. Pero ang tingin ko kasi di mo talaga mahahanap ang taong ay magpakita. Lasing na yata si Jeremy. Kung ano-ano nang sinasabi. Nakita ko naman ang pagsulyap sa amin ni Molly at bahagya pa ako nagulat nang sumimple siya sa akin ng pagkindat. As if naman, ginamit na naman ako. Sigurado ako na para kay Jeremy ang kindat na yon. Pinadaan lamang sa akin. Akalain mo yon? Lumalablab na rin si Molly. Pero sa isang banda tumatak sa isipan ko yung sinabi ni Jeremy. Di mo talaga mahahanap ang taong ay magpakita. Anong ibig niyang sabihin? May alam ba siya?